Ang Sigbin sa Baryo San Roque. Sa baryo ng San Roque sa bandang Visayas, may matagal ng alamat na hindi dapat lumabas ng bahay tuwing alas 12 ng hating gabi. Sabi ng matatanda, iyon daw ang oras na gumagala ang isang nilalang na tinatawag na Sigbin, isang kakaibang hayop na may anyo ng aso ngunit nakakalakad paurong, may mahahabang tainga na halos dumidikit sa lupa, at may buntot na parang latigo. Ang pinakakinatatakutan dito ay ang kakayahan nitong sumipsap ng dugo ng tao at magnakaw ng anino. Isang gabi ng Semana Santa, 3 binatang magbabarkada, sina Mario, Lito, at Erwin, ang nag-inuman sa kubo sa tabi ng palayan. Hindi sila naniwala sa mga kwento ng matatanda. Panay pa ang biro ni Mario, kung may sigbin nga, dapat kanina pa tayo nilapa. Wala naman, puro haka-haka lang yan. Ngunit napansin ni Lito na mula sa dilim ng palayan ay may 2 matang tila nagliliwanag. Pare, may aso ata, bulong niya. Pero nang silipin nila, ang anyo ay kakaiba, maliit ngunit payat, nakatungo habang paurong kung maglakad. Sa bawat hakbang nito, may kakaibang tunog ng paghingal at paghinga na parang tao. Hindi yan aso, bulong ni Erwin na nanginginig. Sigbin yan. Bago pa sila makatakbo, biglang nawala ang nilalang sa dilim. Nagsipagtakbuhan silang 3 pauwi, ngunit pagdating ni Mario sa kanilang bahay, napansin ng kanyang nanay na wala itong anino. Kinabukasan, nagkasakit si Mario. Payat na payat siya, parang hinihigop ang kanyang lakas. Lumapit sila sa isang albularyo. Ang sabi ng matanda, hinipo ka ng sigbin kagabi, ninakaw ang iyong anino. Kapag hindi nabawi, kukunin nito ang iyong kaluluwa sa loob ng 3 gabi. Dahil sa takot, nagpasya silang magbantay kay Mario. Nang sumapit ang hating gabi, muling lumitaw ang nilalang sa bubong ng bahay, nakabaliktad, nakasabit na parang paniki, nakatitig kay Mario na nanghihina sa papag. Ang kanyang mahabang dila ay lumalawit, parang handa ng sumipsap ng dugo. Nagdala ng buntot ng pagi at bawang ang albularyo, at sabay-sabay nilang hinarang ang nilalang. Nagsisigaw ito ng matinis na tinig na parang batang umiiyak. Ngunit bago ito tuluyang tumakas, malinaw nilang nakita ang mukha ng sigbin, hindi hayop, kundi anyo ng isang matandang kapitbahay nilang si Aling Sabel, na kilala sa baryo bilang mahiwaga at palaging nag-iisa. Mula noon, hindi na nakita pa si Aling Sabel. Pero gabi-gabi, may mga nakakarinig ng paghingal at yapak na paurong sa paligid ng baryo. At ang mga taong lumalabas ng hating gabi, isa-isa silang naglalaho, at ang tanging ebidensya ay ang anino nilang naiwan sa lupa, gumagalaw pa kahit wala ng katawan.